I think ni Origin nga mas maayo nga di kita magbutang sang author tungod kay hindi gi-define gid sang Old Testament scripture or sa original nga manuscript kung sino ang author. So karon ang ambal ni Origin kung sino man ang author, but the Lord knows kag ang Ginoo nagiya sa iya. So karon matud pa kay Tertullian gapon during I think mga 1st to 4th century nagambal siya nga ano ang author sang Hebreo. So among theologians kag among apostolic fathers ambal nila okay anonymity ang author sang Hebreo. So karon kung si Paul man or sino man hindi na issue basta ang Hebreo gisulat according sa kabubuton kag sangpulong sang Ginoo. Okay, so canonized ang 66 book scripture. So now here, the author Hebreo command every Jewish Christian. Of course, if you study Hebreo gapon, ang point sang Hebreo ang receiver, it's all about Jewish Christian, no? It's all about Jewish Christian during I think 60 to 40 to 70 AD. But ang prepared wala pang 70 AD. Kan 70 AD nabungkag ng Jerusalem Temple. So during this time wala pa bungkag ang Jerusalem Temple. So prepared 40 to 60 AD. Yeah. So this kind of timeline mas gwapo I think mas makita yung background. So karon ang point sang Hebreo or ang referring ang receiver sang Hebreo, it's all about Jewish Christian. During this time, ang mga Christian nga mga Jewish is halin sa practices sa law. Karon nag-transfer sila sa Jewish Christianity or nag-join sila sa Gentiles Christianity. So karon tungod kay naghalin sila sa Jewish religion, naglakat sila sa Christianity, ang ilang kinabuhi karon very worse. They are persecuted. That's why kung makita nyo ang chapter 6, ang warning dito regarding apostasy. Yeah? And chapter 10, apostasy gyapon. Anong apostasy? Itong ambal nila nga backslide sa chapter 6. Which is, kung studian mong historical background, wala pa natabo sa Jewish Christian. It's all about warning sang author nga, kung magbalik ka mo sa offering, sang bull, sang goat, wala na sang repentance dito, wala na sang forgiveness, tungod kay si Christ ang fulfillment sa tanan. So kung magbalik ka mo sa inyong salvation by law, so means daw give pako ni liwat si Christ sa manin dito. So mo ning background. So karon tungod kay persecuted ang mga Jewish Christian, do gusto nila magbalik sa ilang nga dati nga religion. Kaya ang persecute sila pariyo lang gyapon nila nga Jew. So that's why ang warning sa apostasy sa chapter 6 and chapter 10, it's all about warning. But totally if you study background, wala pa. Because in chapter 6 in context, ang balsang author, kamo confident ko sa inyo nga salvation. Kaya nakita sa ilang nga works, sa ilang nga good works ba. Ang ila tudon nga pagtuo nakita sa ilang nga evidence ang ilang nga works tungod kay gibuligan nila ang mga leaders, some leaders dire. So nakita gid nga sila faithful sa Ginoo. Hindi kamo parehas ang mga nagtalikod. Nagtalikod means they are not truly converted. They are not truly Christian or they are not truly saved. Okay? So now here, the author of Hebrews command every Jewish Christian in obedience and submissive to their leaders. Now tanaw na naton regarding sa commanded. Yeah, remember your leaders. Ang word na remember, kung studian naman ninyo ang Old Testament, always na gina-praise ang mga katawan sang Diyos. If you study kay Sarah, God remember him. If you study kay Anna sa book of 1 Samuel, God remember him. Remember her, I mean. So karon yung word na remember liwat is nagapaintindi lang na ang Ginoo ara sa isa ka person. So means kung arang Ginoo ara sa ka person, automatically ang Ginoo always nagapamati sa iya. Yeah? So karon referring leaders. So kung ang leaders i-remember naton, meaning we believe nga ang aton leaders gibutang sa Ginoo. Ang Ginoo ang nag-assign sa iya. Yeah, gets ya? Ang Ginoo nagbutang sa iya, ang Ginoo nag-assign sa iya. This is we say remember your leaders. Or may ara ka nga tawag na pag-admit, pag-accept nga ang Diyos nagbutang sa iya. That's why remember your leaders. And here verse 17a, dalawa lang ka bersikulo, 17 and 17, isa lang ka chapter 13. Obey your leaders and submit to them. Bala nyo, ani nga chapters, this is last chapter. Patapos na ni nga chapter. Meaning, conclusion na ni sang book of Hebreo. No, ang conclusion niya regarding sa, kamo nga mga Christian, nga mga Udyo. Ano nga balsa nga inyong author? Remember your, dundumon nyo ang inyong leaders nga nagapangabudlay sa inyo, nagaampo sa inyong perminti. Diba? This kind of remember, then obey.
Tungod kay sila, grabe ilang pangabudlay sa inyo, tumanon nyo ang ilang mga ginatudlo sa inyo. Yeah. And submit to them. Submissive, importante gyapon sa bilang mga Christian believers. So karon, tanaw naton, we are leaders dire. So, what kind of leaders ang tinutukoy ng author of Hebreo? Nga kailangan gid nga remember, kailangan gid nga mag-obey kag mag-submit na. Amo na nay. Kay word nga obey your leaders and submit to them, ag remember your leaders, nagapaintindi nga tong leaders which is yung tawag sila nga mga biblical nga mga leaders. Tinuod sila nga mga servant ni Jesucristo. So tanaw naton what kind of leaders ang ginamin sang author. Now, tanan nyo, the leaders mentioned here are, una-una, balikan natin ang every verses because kay mga prisi-prisi lang ginkuha ko. Now, tanaw natin sa exposition. Na-expose natin biblically. Now, remember your leaders. What kind of leaders ang ginatukoy sa Hebreo? Yeah. Those who spoke to you the word of God. This kind of leaders, mga kapatid. Itong nagatudlo, kag naga-remind sa inyo sang pulong sang Diyos. This kind of leaders ang dumdumon nyo. And, during sa VIP class na ako, VIP class, hindi lang tungod kayo makareceive sila sang diploma or certificate every year and 4 years diploma. Actually, ang point gid sang VIP mag-grace sang mga preacher, sang mga minister nga biblical. That's why ang vision kag ang mission sang VIP is to produce biblical preacher gid. Yeah, this kind of leaders. Yeah, this kind of leaders ang gina-vision kag mission gid sang VIP. Hindi nga tungod kay maging master theology, maging bachelor sa theology, hindi. Kundi maging biblical kag makorek ang ilang preaching. This kind of leaders ang gina-point sang author sang Hebreo. Those who spoke to you, not storytelling, not about his own legacy, not about his own testimony sa iya kung galingon, hindi sa experience niya. Instead, nung nagatudlog sa inyo sang sola scriptura, nung nagatudlog sa inyo sang exposition sang word of God. This kind of leaders, I hope this kind of leaders karon sa Word Harvest Community Church mag-expand gid. Then, ang basang author, consider the outcome of their way. Yung word niya consider liwat is what? Tungod kay manunudlo sila sang pulong sang Ginoo. So means ang ila kinabuhi sumpay sa what? Pulong gyapon sang Ginoo. Means ang ila ginatudlo ay makita gyapon sa paano sila kinabuhi. Yeah, this kind of leaders. Ano nga leaders ang i-remember naton? Yeah, ano ang basang author? Yeah. Those spoke to you the word of God, not the word of man. Then consider the outcome of their way of life. Meaning, ang yang ilaging tudlo, sumpay sa ila kinabuhi. This kind of leaders, mga kapatid. This is very biblical because text by text nagsulti ang Book of Hebreo regarding sa this kind of leaders. If we say we are leaders, then we are preacher, nagatudlo sang scripture, sa puro sa Ginoo. Tama, that's kind of leaders. Pero, isa pa, if our teaching, our preaching, way pasumpay sa aton kinabuhi. So, yeah, muraga komplikado dito. Why? Tungod kay ang tanaon sang mga flux, hindi ang aton gid nga kusog na theological background or ang aton nga identity as pastors. Ang tanawon gid nila kung paano kita mag-obey man kag mag-submit man sa tuod naton nga leaders. Sino? Yeah, si Christ. So, here, klaro kayo. Alam niyo mga kapatid, ang i-imitate nila hindi lang yung faith natin. Ano pang i-imitate nila? Yeah, sa aton nga flux ba? Of course, they imitate our faith. Pero sa faith ba, anong imitate nila sa faith naton? Yeah, this kind of faith ba? Surrender your understanding sa inyo kagalingon. You need to look at scripture by scripture, tanagod, and imitate their faith. What kind of faith? What kind of faith? What kind of faith? What kind of faith sang leaders ang imitate sang mga receivers sang Book of Hebreo? Yeah, here, this kind of faith. Ang ila kinabuhi sumpay sa ila nga ginatudlo. This kind of faith. Yeah, this kind of faith. Meaning, hindi lang kita nagatudlo. Kundi ang atong ginatudlo, ginapatian gid naton nga pulong gini sa Ginoo di ba? Kaya problema sa aton gusto magtudlo, pero so, miss, ang atong teaching, ang atong preaching, wala sumpay sa atong kagalingon, miss, walay pagtuog yapon. This kind of meaning, walay pagtuog yapon. Why? Because we believe in God in the Bible, pero the word of God in the Bible, wala pa sumpay sa aton nga kinabuhi. So, how to say, we are
sakto nga pagtuo ba. Imitate their faith. If you study first John chapter 3 ba, verse 21, 22, and 23, pleasing to God is not only by our obedience. If you study the context of 1 John chapter 3, ba, ang maka-please sa Ginoo hindi lang ang aton nga obedience or aton nga works. Aton nga works. Works means ang aton nga ginahimo ba, aton ministry, this kind of works ba. Hindi lang amo tong makapa-please sa Ginoo. Una-una gid nga makapa-please sa Ginoo is our pagtuo. That's why ang Biblia nagatudlo gid sa epistle ni Apostle Paul, walk by faith. Live by faith. This kind of pagtuo ba. Live by faith means even dagang mga hardship sa ministry, pero you continue to desire gyapon ang buluhaton sa Ginoo without any condition. This is pagtuo. This is pagtuo. Gets nyo? Here, pagtuo means wala ka nagadepende sa karon. Di karon ba? Ang gifts ng pagtuo hindi nakadepende sa karon. If you study eschatological view of faith, ang eschatological view of faith hindi nakadepende sa karon. Pagtuo means sumpay sa future. Kaya kung ang iyong pagtuo nakadepende sa karon, I don't think so. Because ang imong ministry nakadepende sa karon, so means imong pagtuo nakadepende sa karon. So means ang imong ministry sumpay lamang sa kung what we receive. Karon ba? Karon. Pero imong pagtuo sumpay sa future. So bisan nung sa hardship trials, you continue deliver gospel, you continue expand the kingdom of God because tinuod nga pagtuo sumpay sa future. Dito ang tinuod nga what? Eternal reward. Reward. This is the meaning. So pagtuo hindi karon. Pagtuo is for the future. This is eschatological view of pagtuo. Hindi karon. Pagtuo is not for karon. Kaya kung karon lang means why kita nagabilib sa second coming. This kind of pagtuo ba. So we need to imitate their faith, ang ila kinabuhi. And ano nga klase nga leaders? Those who spoke the word of God. Now balik kita sa verse 17 gapon. The leaders mentioned here are obey your leaders and submit to them. What kind of leaders? Next text. For they are keeping whatsoever your souls. This kind of leaders. Not watch over your pocket. Your souls. Ano nga leaders? Itong nagatanaw gid sang spiritual nga kahimtang sang iya nga mga flocks. Amo gining pinaka importante, if you open John chapter 10, amo ginang pinaka desire sang tawag na shepherd, which is ang iya gid nga mga tupa. Means ginatanaw na gid ang ilang spiritual nga kahimtang, hindi ang ilang money. Hindi ang ilang support. No. It's kind of, klaro ba? Mas hindi ka lang i-explain. Klaro kayo ba? What kind of leaders we submit? What kind of leaders? Those who, what? Keeping what's over your soul. So, meaning ang ilag niya concern, perminti, ang inyong spiritual na matters. That's why, this kan may pinakapobre sa inyong mga plaques, sa inyong mga sinakupan dito. At to, ano, gyapon kagibay mo sa diyan lang. Tungod ka, hindi ka mo concern sa iya matag. Anong concern nyo? Ang iya nga kalag. This kind of leaders, this kind of minister. This is not my own talking. Biblical kayo ba? Biblical. Very biblical. Biblical preacher, biblical minister, and tinuod nga dapat isubmit kag dapat nga tumanon tong minister gid nga concern sa spiritual matters sang member. Here, listen to me. If you concern spiritual matters of your members, wala mo nagatanaw sa ilang level sang ilang kahimtang, then wala mo nagatanaw kung sila giver or not. But the only you concern is ang ilang salvation, ang ilang spiritual matters. Ang Ginoo ba? Side sang Ginoo ba? Ano man ang iyang feelings? Ano iyang feelings ba? This is my faithful servant. Then, tungod kay ang Ginoo, napaplease mo, then ang tinuod nga blessing, should follow. Pinagi sa iya ba? Pero karon ba?
you are concerned sa mga medyo may mga ara-ara na members, then you neglect poor women, poor men, widows, and oppressed dito, then you concern only itong sino itong makita natin sa church, then maybe to them ba, you are a loving pastor because pastor is loving, pero sa side sa Ginoo ba? Unsa man, if you open 1 Corinthians, sino ang ginpili sang Diyos sa sining kalibutan? Those who poor. Those who wala knowledge ba? Sila chosen by God. Sila chosen by Christ para ipakita ang iyang pagka-Diyos. Pero to us, unsa man, we chose only those who help us. Ayaw may son. Because the scripture says na bato na nato ng aton nga ganti. Yeah, this is that. What kind of faith? Yeah, this kind of faith. Yapon dito sa verse 7. This kind of faith. They are keeping watch over your souls. Ako, sometimes, here, listen to me. Ako, there is a word harvest. Discourage ko. Kisa, ma-discourage ko. Kasubog ko, why? Dugay na ko gawali. I think almost 3 years. Pero, wala pa sang mga members nga makauna sa akon biskan sa Esperanza pa ko. I think that ako ma-discourage ko ba? I studied. Hindi ko tani gusto yamba sa inyo ni. Kaya hindi ko gusto nga dumaluoy kamo sa akong sitwasyon karon. Bago lang ko kagawa sa ospital. And damo-damo sa mga ginatake na akon nga mga bulong para sa akon nga health. Tungod kay worse na akon kay untang sa akon baga. Di ko tani gusto yamba sa inyo ni, pero amo ning punto ko para lang maintindihan nyo. Ano ang cause nga nagkaroon ko sa amutong nga klase nga balatyagan? Of course, sa akon nga food gapon nga ginakaon, why discipline, isa na. Pero isa pa ginambas ng doktor. Sir, ano ang ginahimo mo? Nakuhaan mo, pastor. So, sir, nga nagkaroon ka sa amo ni, ano ba ginahimo mo? Kaya ko mag-study. 12 hours a day. Bago saya, ay, sir, ano gali eh? Bago saya, kaya ko mag-study 12 hours a day. Kaya ko magbasa sa Biblia 10 hours a day. Bago saya, abiyang mas ako, sir, kainom ka? Kainom ba? Kainom ka? Sabi, kainom ka? Kadlawan ko sa'yo, kadlaw ko ba? Tingala sa ako nga nagkadlaw ko. Doon na wala nga pastor, gali ko. Then, si John Patrick, si D, ang ba niya pastor. So, karoon, hindi pa mangkot ako nga ang problem sa mata ko, problem. Kailangan mo isang relaxer. What my point? Isa sa cause ang ako nga sickness because of my study, personal study ba, sang scripture. Para i-deliver ang mayong balita. And para kumbaga matuman kung kabubuton sa ginoo kag ma-apply sa akong kagalingon. Pero what my point? Sa mga members gapon, wala sila. Tinuod nga submissive sa leaders kag wala sila tinuod nga relationship pa. Wala pa sang sakto nga gugma gina-expect ko. Tungod sa akong preaching wala pa. So karon murag ma-discourage ko. Pero because, here ba? Because of this. Because of this. I continue gyapon study. Because wala ko nagtanaw. Sa ilang, unsa man, concern, only ilang na source ba? Ilang source. This is, we say, tinuod nga leaders. And all those, another. Those who will have to give an account. Sino ni? Sino ni magatubang sa Ginoo sunod? Sino ni magatubang sa Ginoo sunod? Leaders. Sila karon what? Give account to God. Kung unsa naton giatiman ang aton nga mga flocks. Karon. So dalawa lang. Confident and not confident. Confident means you are truly preaching the word of God. You are tinuod nga ang preaching means sumpay sa imong kinabuhi. That's why makita ang tinuod nga pagtuo. And karon ba you watch ang ilang souls. So this kind of leaders, this kind of minister, so means atubangan sa Ginoo, you are confident. Yung confident dito. Pero if you're not truly faithful leaders like you mentioned sa Hebrews 13, so means karon open nyo on James 3, chapter 3, 1, dito. Hindi tanan sa inyo mag-desire nga maging teacher, preacher because man, higher judgment dito. Higher judgment dito. So, you're not confident means you are not tinuod nga biblical leaders. This kind of meaning. But if you're confident, mean this kind of leaders.
Let them go, let them do. This with joy, not with groaning, for that would be not. Basta sumpay sa receiver, sang text. Hindi ang leaders, kundi ang receiver ba? So meaning, to our leaders, gyapon i-encourage gyapon naton sila regarding sa, yeah, submit sa leaders. Yeah, submit sa leaders. This kind of message dito. But mas gwapo, I think, ang simplify. Yeah, simplify, yeah. What kind of leaders yung mentioned dito? Yeah, here. Watch over the souls of the flocks. This kind of leaders, but simplify. And who spoke the true word of God. And their life, what? Reflect. Reflect the word they teach. And last, models of genuine faith. Here ba? Ning number 4, covers ang, tatlo ba? Yeah. This kind of pagto, what kind of pagto of genuine faith? What kind of genuine faith? Here. Yeah. That's why last siya. Okay? So, genuine faith means those who watch over the souls of the flocks and who spoke the true word of God and ilang preaching reflects sa ilang this kind of pagto sa leaders. That's why gusto ko ang i-mention ni Peter regarding sa 1 Peter. But before that, look at this murag advice sang author. What kind of advice sa author? Advice sumpay sa iyang advice sumpay sa warning and reminder. This kind of advice. But because what? The leaders give account to God on how they care the flocks. Sumpay dito sa verse 13 kay gina. So means as a shepherd of the flocks, we are mas greater nga atubangon sa Ginoo. Soon, mas greater atubangon sa Ginoo. But if you are faithful and you are biblical leaders, so excited ka sa ginatawag nga the day of judgment. Because ang bahandi sa langit, gabaha diya kanino. Tanan nyo ang words ni Peter sa Asia Minor. Tagalog karon, gamit ko ang Tagalog para mas understanding. Sa Asia Minor, ang Christian dito persecuted gyapon. So sa church dito, sa Asia Minor, may mga leaders gyapon. So karon tungod kay persecuted ang mga Christian, even leaders, ano ang gusto ipabalo ni Peter regarding sa tinuod nga leaders? Here. Sa mga namumuno sa iglesia, leaders ba? May nais akong ipakiusap sa inyo bilang isa ring namumuno sa iglesia. Peter. At nakasaksi sa mga paghihirap ni Kristo. Karon ba? Here. What kind of leaders si Peter tungod kay nakasaksiyan niya si Christ? Some of you. What kind of leaders ba? Nag-mention siya nga ako, isa pod ka leaders, pero nakasaksi gid ko kay Christ. Meaning, nakaupod niya, nabatian niya, kag natudluan gid sila. What kind of leaders karon si Peter? This is we say apostle. Apostle. So isa ka requirements ng apostle dapat nakaupod mo gid si Christ, natudluan ka ni Christ, kag isa ka sa disciple niya, kag at least may ara ka sang epistles. So karon ang question ko, karon may apostle pa wala? May prophets pa wala? Wala na. Tungod kay ang requirements ng isa ka apostle, like kay Peter, and ang 12 apostle. And karon ang pinaka-unique kay Apostle Paul. Because mismo si Christ nakipag-istorya sa iya face to face. So karon may apostle pa? Wala na. This time, gisulat ang mga epistles. So means, wala pa natapos ang 66 books ang canonized ang scripture. So means wala pa natapos ang pag-receive revelation. Pero during sa mga apostles, gitudlo na ang sakto nga pag-receive revelation from God to His Son Christ, then gi-delivered ang message ng gospel. That's why ang Book of Acts giwali ang mayong balita, and ang Matthew chapter 28 giwali ang mayong balita. Then at the last book sa New Testament, Anong last book sa New Testament? Revelation. Ano ang last chapter sa Revelation? Ano last chapter sa Revelation? 22. Look at verse 18. May Bible ka mo? Look at verse 18. Look at verse 18. So means, Revelation means
This is final revelation, ang Book of Revelation nga gisulat ni Apostle John. Verse 8, ano nga ba sa verse 8? Yeah, 18. Yeah, English, okay, pwede. Tagalog, pwede. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. Mhm. If any man shall add unto these things, Mhm. God shall add unto him Mhm. the plagues that are written in the book. So, ano ang ginambal ni Apostle John? Ang sino magdugang sa sining of prophecy, what? They are condemned. So means, sufficient na ang 66 books ng scripture. Sang Genesis hangtod Revelation, hindi na pwede dumangan, hindi na pwede buwinan. So kung may mga apostle pa nga mag-prophesize, nga mag-prophets nga munang ginaba sa Ginoo nga taliwas sa Biblia, that is we say false prophet, false apostle. Laro kayo ba? Okay, Pastor. Okay na. Siguro na siguro sa tanong ito. Ito. Okay. Okay. Yeah, that's right. Yeah, here. Now, balikon ta sa mga namumuno sa iglesia. May nais akong ipag-iusap sa inyo bilang isa ring namumuno sa iglesia at nakasaksi sa mga paghirap ni Kristo at nakabahagi rin sa kaluwalhatian niya. Yeah, this kind of leaders, bago ako kayo. Why? Because confident si Peter to join with the glory of our Lord sa kanyang pagdating. Yeah, in second coming. Yeah. In first coming, wala judgment because dito ang give himself for the salvation sa those who believe, mga sinners, or salvation for his people. This is first coming. Second coming, wala na offering liwati ang self. Instead, ito ang judgment. Chapter 5, verse 2. Ano ang encourage ni Peter? Alagaan ninyong mabuti ang mga mananampalatayang kasama ninyo. That's right. So means personal na mananampalatayang kasama nila means ilang ng mga murag disciples. Yan dito. Katulad sila ng mga tupa. Sino daw ang mga mananampalataya? They are like ships or ships. At kayo ang mga tagapag-alaga nila. That's right. Dapat taos-puso ninyo silang pangalagaan. Yeah, here ba? Sincerely. Yeah, sincerely and heartedly. Why? Because ang next text na gambal, dahil ito ang nais ng Diyos, not our own will ba? Instead to God. So means, if ito ang nais ng Diyos, so unconditionally, we need to, what? Kanunay nga, pangalagaan. Yeah, pangalagaan. So, ati manon sang maayo. Yeah. Ang problem karon naman niyo. May naistorya ko sa isa ka pastor. Subong ang mga preachers, murag sila ang plaques sang mga members. Ang tuod nga preacher, kita gid ang tuod nga manog atiman kag sila ang plaques, meaning hindi na tong paras dati nga sila ang way patay support sa aton. Kita na ang patay support sa ila. Kita na ang patay sa ila. Kita na ang patay hatag sa ila. Yeah, this kind of meaning ba? Pastor, ang buot mo silingon, pastor, kung may matag sila, hindi na ito pagtanggapon. No, that's not my point. What I'm talking, tinuod nga minister, murag sila ang una-una nga nakapakita sa ang giving ba? Giving. Yeah, giving. This is we say we care to them. That's why hindi ko gusto nga mabalitaan yung hospital ko. Tani, tungod kay, I believe, nga Ginoo ba? According sa iyang pre-existence before the past, is sovereign. So, that's why di ko gusto nga mabalan. What I'm talking, tungod kay I know my God shall supply my needs according to His riches and glory in Christ. And mas guwapo ako ang mag-support to the needy. Yeah. Dili nga sila kanunay struggle aron ni sustain ang tanan nga mga kinahanglan sa church. Actually, that's no problem because halin sa ilang heart. Pero itong mga struggle nila hindi sumpay sa ilang free will, hindi sumpay sa ilang willingness. So karon murag nagkaroon sila sa confused nito. Pero if you are leaders, minister, ikaw ang
ikaw ang primary nga naga-support sa church, nga nagabulig sa ila. How beautiful. Then follow ang ila nga pagtuo. Nga pareho ka pagtuo ni pastor. Same. Yeah, same. So, do not misunderstand me regarding mga natables. No, hindi mo ng point ko. Yeah, I'm talking about this text na. Hindi. Yeah, here. Because ang problema mo niyo, hindi dahil sa napipilitan lang kayo. Yeah, no. O dahil sa mainintay kayong kapalit. Yeah, that's wrong. Kundi dahil sa, nais talaga ninyo kayong makatulong sa kanila. Yeah, sa kanila. Not for our own gain, not for our own self, but this kind of leaders ba? Yeah, this is not my talking. You know ang problem karon? Persecuted. Garlap pa sila, tungkol lagi na pamatay sila during sa Nero time. Pero Nero ba? Pero ang leaders ang una-una nga gipadala ni Peter regarding sa sininga message na. Hindi tungod kay may kapalit, hindi tungod kay napipilitan lang kayo, kundi amunin kabubuto sang Dios. So imuon nyo nga may ara gid sang sakto nga a heart. Kundi dahil sa nais talaga niyo makatulong sa kanila. Verse 3. Huwag kayong this kind of leaders. Yung maghari-harian, that's not leaders. Yeah, that's not leaders. Yung maghari-harian. Ang leaders hindi naghari-harian. Kundi ano ang leaders? Anong leaders? Example. Yeah, example. Hindi hari-harian. It's an example. Huwag kayong maghaharian sa mga mananampalatayang what? Sino ang mga flocks? Yeah, ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan. So, as leaders, example. Example, hindi hari-harian. Yeah, example. Yeah, here ba? Here? Yun eh? Sino ni? Yeah. Rick Warren ba? Siya karon na study Rick Warren regarding leadership. Guwapo yung leadership regarding sa teaching something, pero if you study tinuod nga biblical leaders, not biblical yan teaching ito. Yeah. Instead of magari-arian, what? Example, that's right. So how to become example? How? Yeah, here. Alagaan. Yeah, here. Alagaan. So meaning care dito. Yeah, care dito. Sa Book of John, nadula ang isa, di pangitagid. Gibiyaan gid ang 99. Yeah, this kind of caring man. Yeah, di pangitagid. Gibiyaan ang 99. So means biskan isa lang ba? Katong isa man lang to nagalin, hindi man to kawalan. Hindi man to kawalan, pero nalipatan naton malong naman sa Biblia. May isa lang nang iyang soul mapalangit ba? Grabe ang kalipay sa mga anghel. Pero tuwas ba hindi kawalan? So, tuwas hindi kawalan. So, contradict kita sa scripture. Yeah, here. What kind of leaders? Yeah, maging example. So example means heartedly we care to them. Unconditional. Look at ilang soul, and teaching sakto nga word of God. And example of pagtuo. Yeah, it's kind of leaders. Verse 4, at pagdating ni Kristo, amo na niya ang aton nga reward, amo na niya ginambal ko sa inyo nga eschatological view of faith, at pagdating ni Kristo, na siyang Pangulong tagapangalaga, what? Tatanggap. Kaya, basahin natin tanan be. 1, 2, 3, go! Tanggapin ni Kristo na Dire kita sa tatanggap. Okay, sa tanggap. Yung start. 1, 2, 3, go! tatanggapin Yeah. Everybody say, Amen. Okay, nitulos ka, manindog kita. Yeah. This kind of eschatological view of faith. Ano ang gantimpala? Yeah, hindi nakukupas. Yeah. Ang gantimpala sa lupa nakukupas. Pero ang sa langit hindi nakukupas. Okay? We hope makita-kita ta ninyo sunod dito. And enjoy nato ng ministry. Enjoy nato ng blessing ni Lord while here. And mga faithful kita nga leaders. Biblically. Matod pa saya po lang. Okay? Pastor Lack? Ito lang. Sige, sumunod pa.
Mga lamit noon, nag-paubos ng pinautos. Yan naman, magaling na sa kaso nila. Ito ang Ginoo, dalay mo, patuloy ng Diyos, doon, patuloy ng Diyos, magkakaroon. Salamat Lord, ang mong grasya, takot tayo sa kapatid. Isip ng mga tinawag ko, ng mga leaders o ating iglesia, kasama kami sa karamparan ng question. History o God, living churches sa puso nila. Mahalat ng leaders para nabalang Espiritu Santo. Padayon din ako ng pinabuhay ng kahayag. Dahil paso Lord God, ang mahimok din ng Diyos na masama ng mga hinanalang dahil mo naman ito pa. Hindi na present Lord sa among future, hindi na pinagbuot dito. Ano ang nilalagaan? Subay, nagasunod sa mga pagkakita. O, ang mahimong klaro din ng Diyos dito sa mga kapitasin at mga nag-tweet ka ng mga ang mahimong ito natulak ng bitchinguin nasa timuha kapitasin sa pagmalagay yata. Then Lord God, isip mga leaders, mga pastors, mga super, Ginoo na ang pag-care, Ginoo ang love, Ginoo ang pagkamatulungan ng Ginoo. Yes, Lord. That we will after all God your word, not to this world. Yes. At yung Ginoo ang Diyos. Tamo ang pagkamalagad sa matanaglaw ng tubig Ginoo dahil Ginoo ang condition. Kung ano ginaampo Lord God, taluyan mo kami Ginoo. Nabangan mo kami. Hello Lord God, everything wala usap na bago pinasama kinabuhay Ginoo. As a super, as a leaders, Lord, pamayo pa niyo ang tabang yakin mo. Matag-adlaw sa pagkatak na. Help us Lord God na mamahimo na mo ang pagkatak. And thank you for your words, O Lord. We pray na maukin mo tabang ka namin Ginoo. In ang mga angayan, sa ka-leader Lord, ang mga ministry, ang Lord na maipakita, Lord God, especially God sa mga palagi. And Lord, naman kasing-kasing ko sa pagkilaan ko Ginoo. Yan na, ang Ginoo. Kaya kami mo, ang Diyos Lord, kayo mo mga flux, Lord God, na putangin mo under sa mga responsibility. Kaya ito, Lord, na kaya mo ang pugma sa mga mundo, Lord, and of power. But God, help us, Lord, that our heart is like our heart. So, binigay mo na puso sa amin bilang mga shepherd, Lord, spirit, mararamdaman namin ito, Panginoon. Lord God, trust in everything. Bless this pastor, so God. Yes, Lord. Bless us, Lord. Amen. Help us, O Lord, sa ating mga weaknesses. Help us, O Lord, sa ating mga strength. Para mamahimo, Lord, kaya ikaw ang mag-glorify sa mga pinapunan. Kiniya mo ang kinabuhi, Lord. Kiniya mo ang panagtindog. Kiniya mo ang panag-uban ng mga tugyan natin. Ito, good Lord, God, na nag-bandit sa bisip o pugma. Dili, Lord, bandit sa mga malit na mga character, malit na speculations, malit na mga thoughts o God, magdadali mo kami bandit with your love. Bandit with your Holy Spirit. Yes, Lord. Bandit kami Ginoo diya sa imong divine plan of way. Yes, Lord. So, kini nga mong panagtitog, Lord, hindi mo ngalan ng man. Lord, thank you for allowing us na nahimo Ginoo kini na posible kinaagi sa imong grasya. Yes, Lord. Salamat Ginoo sa mga pulong. And Lord God, tuboy at inabuhi sabi mo sa ko. We pray, O God, for your mercy, we pray, O Lord God, your love towards me. Yes, Lord. Just na nagtabot kaniya, nagpapulong kaniya.
Pagkatagayday kanyo din. Praises, Lord God. Lord, you are great God. You are great healer. Nothing is impossible to you. Your word is existing, O God. Your power is always available. And we pray and we declare, Father, that your divine touch Yes, sa O God. buhay ko ng pastor. Lahat ng mga declarations, typically, sa kanyang medications, Lord, raise the kanyo mo, whatever things, oh God, if there is complications, between his lungs, his pancreas, his kidneys, or anything, the mga vital na organ, Lord, we proclaim your name is great. That through your name, Adonai, pagpapalumbalik po kami doon sa healthy organs sa katawan ng pastor. Yes, Lord. We pray and we declare even, O God, sa blood pressure, sa blood circulation, sa tanan din o sa mga parts sa iyong lawas din o it will work, O God, accordingly. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And we pray also, Lord, that you give wisdom so that he will know how to care Yes, Lord. his health, his body, Amen. and we pray, Father God, that no food that he will intake or anything, medicine, supplementation, vitamins, it will help all that sa kanyang kapag-paano. Yes, Lord. Alitin yung good health to you. Yes, O And God. also, Lord, by your help, O God, by your grace. So, Lord, we will ask, O God, if meron mga pakiramdam, mga sakit, Lord, ano ka namin, bigyan natin ito. And we claim it, O Lord God, by your grace, na kami ay gagawin po kami. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon Diyos. Salamat sa Panginoon. We give you glory and honor. In Jesus' name. Amen. Okay, praise the Lord. Nakakaupo po tayo. Medyo matagal sila.